Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan, dalaygon ang Dios sa oportunidad nga gitugot kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton og hinaot nga anaa kamo sa maayong kahimtangan ni Gala og mga taga-subaybay sa ato nga radyo o sa ato nga Facebook og ang ako nga handom o pag-ampo sa Ginoo nga unta kamong tanan gitagaan niya og maayo nga kondisyon sa iyang kinabuhi karon, physically man og spiritually. O ginaot pa nga nini kabuntagon karon, i-enjoy na to ang adlaw sa pagsugod na to karon pinaagi sa pagbasa o pagpamalandong sa balaan na pulong sa atong Ginoo. Magaampo na kita. Amahan o dalaygon nga Dios, nagapasalamat kami sa higayon oportunidad nga imong gitugot usab kanamo nga ikaw kapasidunggan sa among mga kasing-kasing o kinabuhi. Panalangini o Diyos ang among pagduol kanimo, pagbasa o pagpamalandong sa balaan nimong pulong. Ihatag kanamo o Diyos ang panalangin nga magamit namo sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi o Diyos. Labi na nga nagahulat kami sa hapit na gid nimo nga pagbalik o pagkuha kanamo o Diyos ingon nga imong mga katawhan. Gamita o Diyos imong pulong, mag-convict, mag-challenge kanamo, mag-correct o mag-encourage kanamo sa pagkinabuhi nga subay sa imong balaang kabubuton. Kini among gitugyan uban ang pagpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Usa kini ka pribilehiyo nga makapadayon kita sa ato nga bulhaton ni Gala. Gusto na ko ipaabot kaninyo nga mga naga-follow sa ato nga Facebook. Nagapasalamat ako kaninyo personally tungod kay kamo nagapakigbahin pinaagi sa inyong pagpaminaw sa matag adlaw. O isa pa ka paghangyo nako kaninyo nga kung pwede i-follow ninyo o i-subscribe ninyo for free ang ato ang YouTube channel o makaplagan ninyo dito ang mga brief nga preaching ang solid preaching lang no dito sa atong YouTube o please i-follow o i-subscribe para nga mapaabot pud nato na ma-share nato ngadto sa ato ng mga kahigalaan, kaigsuunan, pamilya, nga makatabang usab sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Dili lang ikaw ang i-bless sa Ginoo higala, but also ang imong mga gusto nga ma-bless usab, mga katawhan. No? So, naadin ha sa atong slide or sa screen, nakasulod na kamo sa ato nga Facebook. So, the same gihapon, dili kamo maglibog. Just type sa YouTube, ECGM, Christian Community Radio. Then makaplagan ninyo ang pipila ka mga videos nga gisugdan nato sa pag-upload aron nga available siya sa mga maka-access niini. Okay. So this time mag-adto kita sa padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo og ato nga hitun-an karon nga kabuntagon ang mahitungod sa pagsiga, pag-shine nato para sa Ginoo. Giluwas kita sa Dios og ang Dios naga-expect kanato nga kita usab mag-shine para kaniya, no? In fact, kung atong i-consider ang mga passages, na ay mga daghang mga passages sa Bible, pero nagka-quote ako og pipila lang ka mga verses just to help us realize nga ang Dios naga-expect kanato nga kita mag-shine gayud, no? Mo reflect dinhi kanato ang light sa Ginoo. Ato makita dinhi sa Matthew chapter 5 verse 16. Usa gyud ka pamulungon, no? Gisulti ni Jesus Christ ningon siya, "Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven. So, I know nga familiar kay nato nga passage, pero atong tan-awon, tutukan pag maingon, let your light so shine before men. Meaning to say, gala, aduna gi expectation sa Ginoo sa matag Kristohanon nga ang ato nga light, ang atong kahayag mapakita diha sa kanila, ang light nga nagagikan kay Kristo, ang light nga giproduce ni Jesus Christ dinhi sa atong mga kinabuhi. O kana nga light mohatag og direksyon, mohatag og giya sa mga tao nga wala pa makakilala kang Kristo. Si Kristo ang tag-iya sa kahayag o gusto ni Kristo mo reflect dinhi sa atong mga kinabuhi. O dinhi sa verse 15 sa Philippians chapter 2, ato makita, makaplagan din higala, nag-ingon pa sa Cebuano version. Gikan kini sa verse 12 up to verse 18. Pero i-quote lang nato ang verse 15 para natin idea ni ini. Pero along the way, atong makita ang whole passage. Ingon din sa Philippians chapter 2 verse 15 sa Cebuano, aron kamo dili mabadlunganon og dili magmasipad-anon, mga anak sa Dios nga walay ikasaway sa taliwala sa usa ka kaliwatan nga baliko og banyaga, nga sa taliwala nila makita kamo ingon nga mga kahayag sa kalibutan. Again, makita nimo ang pulong kahayag, no? Kahayag, mga kahayag sa kalibutan. Now, hinumdum na ito igala that God wanted us to reflect the light that comes from Him. Ang light, ang kahayag nga nagagikan diha kang Kristo, gusto sa Dios nga mo replika. Mahimo kitang replika sa iyang kahayag. He wants us, or He wants people to see in us the reflection of that light. Gusto sa Ginoo nga pagmutan-aw ang tao sa imuhang kinabuhi, sa akong kinabuhi, walay lain silang replika nga makita kundili ang kahayag nga gikan kay Kristo. Hinumdum mo na to, we are just an empty vessel for the glory of God. And we need to shine it. We need to show it in this world. Niining kalibutan, gusto sa Dios nga makita kita nga nagagunit o naga-reflect sa kahayag gikan sa Ginoo. We need to shine for God according sa atong pagpamalandong. The question is, why need to shine for God? Nganong kinahanglan gyud nga musidla kita, mo shine kita for God? Ganuman, nay usa ka rason. Number one, unang rason, it manifests that we are really saved. Mao kana siyang unang rason. Nganong kinahanglan nga mo shine kita for the glory of God, for Him. Nganong dapat mo reflect sa atong kinabuhi ang ato nga kaluwasan. Nagasisgot siya may tungod sa atong pakigrelasyon diya sa Ginoo. Because shining for God, it manifests that we are really saved. Okay? So, kung ato nga nadawat ang kasiguraduhan diya sa atong kinabuhi diya kang Kristo, tungod kay nagtuo kita nga si Kristo mao ang atong bugtong manluluwas, we need to share it. We need to show it niini nga kalibutan. Because shining for God is the way to manifest that we are really saved. According sa verse 12, tanaw na to, mao ni ang tumakita igala. Ingon sa Visayan version, busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinabtanon kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundi labi pagayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan. Okay? Makita nimo? Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan. But pasabot sa English kung tanan, work out your own salvation. Meaning to say, show it. Okay? So mao kana siya ato makita
singkamutan ninyo or paningkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan. Buot pasabot ka nang makita sa tao. Mapadayag nimo ang evidence that you are truly saved. Mao kana siyang una. No? It manifests that we are really saved according to our passage. Not only that, ikaduhang rason, because shining for God, it determines our deep reverence and fear for Him. Okay? Ang pag-shine na to for God, nagadetermina siya sa ato nga lalom ug lig-on pundado nga pagtahod og pagkataha diha sa Ginoo, pagkahadlok, no? Aduna kitay ginatawag nga talagsaon nga pagtahod diha sa atong Dios, sumala pa sa pulong sa Ginoo. In fact, ato makita din higala, nagaingon pa nga sa last part, no? Ingon siya, uban ang kahadlok o pagkurog. Okay? So, klaro kayo, uban ang kahadlok o pagkurog. But pasabot higala, ang pagkahadlok din ang fear din nagisgot about nga aduna kitay pagbati, aduna kitay ginahimo nga naga-follow kita diya sa Ginoo. Dili tungod kay mura kag nakitag multo, no? Kung magisgot og God nga murag magkurog ka, dili na mo gina-refer. But nagisgot siya about sa ato nga pagtuo nga nagmatinumanon diha sa Ginoo, no? Uban ang kahadlok og pagkurog. Hinumdumon nato igala nga dili baya tanan nagkurog adunay kaluwasan. Even the devil nagtuo sila sa Dios og nagkurog pero wala nagbunga og kaluwasan. It's because wala naghatag kato og realization, repentance diha sa ilang mga kasing-kasing. Why need to shine for God? Not only it manifests that we are really saved, and number two, because it determines our love, reverence, and our deep reverence and fear for Him, no? And number three, why we need to shine for God? Because it identifies that we belongs to Him and He is working in us. Dili lang nga nabilong kita sa Ginoo, kundili ebidensya nga nagtrabaho gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hinumduman nato igala, nagaingon ang pulong sa Dios, He who began a good work in you will perform it until the day of redemption. Naga-perform siya day by day og ministry dinhi sa atong mga kasing-kasing. In fact, in verse 13, at mabasa nato dinhi, kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo. Ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo. Kita nimo higala siya, kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat usab alang sa iyang maayong kahimut-an. So ang praise din is ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo. So both ingnon ni gala, kinahanglan gyud kita maga-shine diha para sa Ginoo. Shine for God. We need to shine for God. The next question is how? How could we shine for God? Paano mo sidlak ang kahayag ni Kristo, ang kahayag sa Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing? Adunay mga specific usab nga instruction gihatag sa pulong sa Dios nga atong gibasa. Number 1, by sincerely follow godly instruction. Simple. By sincerely follow godly instructions. Ato makita sa mga passages nga atong nabasa kaganina, ingon pa sa last part, ingon siya, nga di ay ako wala magdalagan nga walay kapuslanan. Bisan maghago nga walay kapuslanan. But pasabot tigala, nga si Apostol Pablo nagasulti siya nga sa iyang pagdagan, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, nakaplagan niya nga
wala siya magdagan nga way kapuslanan. But pasabot, nagdagan siya, sincero gyud siya pagpangalagad sa Ginoo. Sincerely follow godly instructions. Sama kita sa nagdagan, nag-apil og lumba sa dagan. Kung mag-apil ka og race, kinahanglan mo follow ka sa instructions. Remember, walay magmadinaugon nga dili mo follow sa instructions. Okay? Mao kana siyang timan-an. Number 2, dili lang sincerely follow God's instructions. We need to, in order to have this, kinahanglan nga padayon ta magtuog Bible, magbasag Bible, aron makabalot ta unsay mga instructions sa Ginoo. Kay kung moingon ta unsa man gyud ang instructions sa Ginoo, dili nato ni mahuman og isa ka adlaw lang nga hinisgutay sa instructions sa Ginoo. Pero ang point din is day by day tudloan kita as we read and listen to His word. Number 2, by obeying always with reverence and fear. Ikaduhang instruction, by obeying always with reverence and fear. Nabasa na to kaganina ingon pa, uban ang kahadlok o pagkurog. With reverence and fear. Okay? So kinahanglan atong himuon kana, obey always with reverence and fear. And next, by doing without complaining or arguing. Kanang pagpangalagad sa Ginoo nga dili na magkiglalis pa ba sa Ginoo. Dili na makig-argue sa Ginoo. Kung makig-argue man tungod kay naa lang kay gusto nga i-clarify sa Ginoo. Siguro like Job, kung nakabantay ka sa Book of Job, no, nindot kay tun-an ang Book of Job. Kung magbasa ka, nindot kay siya basahon. Ato makita ang connection ni Job sa Ginoo, nindot kay ang connection. Nakita po, sa atong personal lang pagkinabuhi, aduna kitay komunikasyon diya sa Ginoo. Daw, ang Diyos naghatag kanatog instruction day by day, and unsa man atong responsibility in the sight of God, we need to do it without complaining and arguing. Ato timan-an baya no nga kita anad baya kita bagulbol no. Mao gina siya atong kinaiya manggod, murmurers. Pero we need to be check on this, no? Help us. Ang Dios naga-help kanato. Tabangan nato ato sarili nga ma-check kita sa Word of God. Unsa ingon sa verse 14? Ingon siya dinhi, buhatan ninyo ang tanang mga butang sa walay mga pagbagulbol o mga pagpangutana. No? Do all things without murmurings and disputings. So ato makita igala nga usa daay ka pamaagi, usa ka godly nga pamaagi, paano kita na mag-shine diha kay Kristo by doing without complaining and arguing. Okay? So as long as tama ang gipabuhat, tama ang buhaton, so just do it without complaining and arguing. Just do it for the glory of God. And number 4, o katapusan, din kita matapos igala. How could we shine for God? By rejoicing to God, even losing our lives. Or maybe our reputation. Say, mawad-an tagdungog, no? Mapakaulawan ta sa pag-follow na to sa kabubuton sa Ginoo. So, kung mahitabo man gina, just, okay, let it be. For the glory of God, as long as we know, assured kita nga naatas tama, no need to worry. We just do what is good. Just do it. How could we shine for God? By rejoicing to God, even losing our lives. Okay? Or our testimony, or something nga naa sa tua, bisan malos pa na siya, for the sake of shining for God, we need to do it. We need to accept and practice niini nga klase nga challenge. Now, Christians, friends, ingon pa sa pulong sa Ginoo sa Philippians sa last verse, ingon pa, oo, ug kung ako nga itanyag sa ibabaw sa halad o pag-alagad sa inyong pagtuo, malipay ako.
og malipay uban kaninyong tanan. So makita na to ang spirituality, ang maturity ni Apostle Paul. Ingon si Apostle Pablo, kung diha sa inyong pagtuo, sa inyong pagpangalagad, uban ang pagtuo ninyo. Kung kailangan nga ihalad ako, ambot pasabot, kung kailangan nga mamatay ako para mahimo nga halad sa inyong pagpangalagad, sa inyong pagtuo, subiit. No? Muna ang point ni Apostle Paul. Ambot pasabot, nga si Apostle Pablo, willing siya mo sacrifice, willing siya mo dawat sa mga sufferings sa iyang sarili para lang mapaayon niya ang uban ng mga Kristohanon. Ang atong pagpangalagad, no? Just like this, nakahimo kita karon sa pag-alagad sa Ginoo because na ay mga nag-una kanato usab nga nag-sacrifice para kanato. What about kung ang mga apostoles nag-give up sila after nga gibiyaan sila ni Jesus Christ? Kabalo ba kay gala? Lisod kaayo maabot kanato ang gospel as of now. And of course, dili man na maong plan sa Ginoo. Kaya ang plan sa Ginoo gyud maabot yun kanato ang gospel. Now, nahuman na ang turno sa mga Kristohanong nag-una kanato Kristohanon. Atuan na ning panahon karon, no? It's our turn. We need to do our part for the glory of our God. Christians, friends, brothers and sisters in Christ, shine for God. Shine for God. Ingna imong sarili karon, kinahanglan mo reflect ako. Mahimo akong replika sa kahayag gikan sa Ginoo. Hinaot nga gipanalanginan kamo once again sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon higala ug ang akong pag-ampo nga unta ang Dios padayon sa pagpanalangin diha sa inyong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan o Diyos nga langit nun, salamat yod sa imong balaang pulong. Once again, nagapakig-istorya ka kanamo, pinaagi sa imong pulong. Gamita kining mga pulong o Diyos sa pag-dasig, pag-check, pag-encourage ka namo, of course, sa pagpangalagad pa dayon diha kanimo. Panalangin ni o Diyos ang tanan, nagapaminaw sa radyo, sa mga Facebook friends, o sa tanan mga mag-follow. Hinaot po o Diyos nga kining maong preaching maging helpful o magtabang sa matag usa mag-alaga diha kanimo sumala sa imong balaang kapubuton. Amahan, help us shining the light that comes from you, O God. Tabangi kami mag-reflect sa among kinabuhi ang kahayag diha gikan kanimo, O Diyos. Kini among gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sagutin sa aking Busa mga higala, ayaw gayud pakyasa ang pagpaminaw. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Ug kung ikaw napanalanginan o adunay pangutana, mahimo nga mo text o mo tawag ikaw ginamit kining numero 0930 172 3064 ug sa mga Globe users 0997 7955 Kini si Pastor Jerry Ulan-Ulan sa East Coast Gospel Mission magaingon ang Dios nga labing gamhanan manalangin kanatong tanan. Sumasabay sa agos ng mundo